Hindi ko alam, feeling ko meron akong condition eh. Kasi hindi ko maipakita yung tunay na emotion ko sa aking facial expression. Like, I could say na 100% happy ako ngayon. Pero, if I look at the camera, pag nagre-record ako, then I would see myself. Parang nasa 30% lang ako. Ganun ba? Hello guys! Welcome to OFW in UK. Ako nga pala si Michael and welcome to my channel. Today is mag-interview tayo ng isang hindi sikat na YouTuber dito sa UK. So guys, ang interviewin natin ngayon is walang iba kung hindi ako. So, bago tayo magsimula is pakigreet mo muna yung ating mga nanonood. Thank you to myself, napaka-weird nitong ginagawa ko. Sa lahat po ng nanonood is maraming salamat po sa panonood ninyo and sa support. Hopefully is mag-subscribe po kayo sa aking channel at supportan nyo yung aking ginagawa. Maraming salamat po. So, mag-start na tayo. Yung first question ko sa'yo is, bakit ka nag-YouTube kahit na walang nanonood sa'yo? Thank you for that question po, no? Napakagandang question yan. Bakit nga ba ako nag-YouTube kahit na walang nanonood sa akin? Nung una po kasi, gusto ko lang maging totoo. I wanted to experience po yung paano yung ma-monetize sa YouTube kasi 'di ba parang pag na-monetize ka sa YouTube, yung feeling mo appreciated ka, yung ginagawa mo is nakakatulong sa ibang tao. Nasabi mo na appreciated, wala naman nga nanonood sa iyo eh. Anong masasabi mo doon? Thank you po sa napakagandang question nyo ulit, no? Meron naman pong nanonood pero hindi pa sila ganun kadami. Siguro hindi pa tinatamaan ng YouTube yung tamang audience na gustong manood dito sa aking channel. Kaya hindi pa masyadong marami yung views ko. Yun po yung sa aking pananaw. Ano ba yung reason mo? Bakit ka nag-YouTube? Bakit ka nag-start mag-YouTube? Sabi ko nga po kanina, gusto ko ma-experience yung paano yung ma-monetize. Tapos, I've started this channel kasi gusto ko ngang magbigay ng information sa mga kababayan natin ng mga nurses o yung mga Filipinos na gustong makapunta dito sa UK. Especially nung time na nag-start ako is kasagsagan nung hiring dito ng mga nurses sa UK. And then, unfortunately, as the time goes on, medyo bumaba yung demand. So, yung aking niche about sa nursing, recruitment, ganyan, nag-decline kasi doon sa mga changes na nangyari regarding sa recruitment. Pero tinuloy ko pa rin yung pag-YouTube kasi sayang naman yung ginawa ko na channel. So yung ginagawa ko ngayon is yung mga life in the UK vlogs naman. Yung pag day off ko is gumagawa ako ng aking mga clips kung saan pinapakita ko yung mga actual na buhay dito sa UK. Like yung sa pamamalengke, yung prices ng goods, like yung mga services sa gym, ganyan. Yung prices ng membership o yung mga places na pwedeng puntahan, yung mga travel destinations na pwedeng puntahan dito sa UK. Yan, ganyan yung mga recently kong ginagawa. Though hindi siya masyadong pinapanood, is tinuloy-tuloy ko pa rin kasi in the long run, gusto kong makatulong pero YouTube actually helped me instead. So you said YouTube actually helped you instead. Paano mo nasabi yun? Pwede bang paki-explain sa ating mga nanonood? Opo, salamat po sa follow-up question nyo na yan. YouTube actually helped me kasi hindi ako ganito dati. Mas worse ako with regards to facial expression. I just recently learned yung meaning ng nonchalant. At kung may word na magdi-describe sa akin is yun. Yung hindi ko maipakita. Hindi ko alam, feeling ko meron akong condition eh. Kasi hindi ko maipakita yung tunay na emotion ko sa aking facial expression. Like, I could say na 100% happy ako ngayon. Pero, if I look at the camera, pag nagre-record ako, then I would see myself. Parang nasa 30% lang ako. Ganun ba? I became aware of that. Pinasabi ng mga kasama ko, ng asawa ko. Hindi ko sila pinapakinggan. And then when I started YouTube, I became aware of it. Na, oo, totoo nga yung sinasabi nila. Na sometimes, na misinterpret nila yung aking sinasabi o aking intention when I say something because it's different from what is showing from my face. So,
I thank YouTube kasi nga, in a way, naging aware ako doon. And then, sa mga recordings ko, sa mga vlogs, I try to improve myself. Hindi pa din siya, so ganun pa din. Pero at least na-start ko na kung ano yung mga dapat gawin para improve yung aking facial expression. I see, napansin ko nga yung itsura mo is hindi nagmamatch dun sa gusto mong sabihin. Opo, ganun nga. Kaya I try to continue what I am doing now. At least nakakatulong sa self ko. At the same time, I hope nakakatulong din sa iba yung mga ginagawa kong videos. Secondly, yung pong confidence ko. Dati hindi ako ganito. Napaka-shy type ko. Hindi ako makapagsalita in front of everyone. Like pag maraming tao, like bago yung kausap ko, hindi ko alam yung sasabihin ko. So with the usual things I do when I vlog, ganyan, kinakausap ko yung sarili ko sa camera, is na-practice yung aking self-confidence, na-boost yung aking self-confidence, na-practice yung aking pagsasalita. Kahit hindi nyo po tinatanong, is nagre-read po ako ng first reading, second reading sa Mass dito sa UK. Imagine niyo po kung gaano ako kamahiyain, and then na-involve ako doon sa ganun na activity, which is good. I thank my wife doon dahil siya yung nag-encourage sa akin na mag-do ng reading sa Mass. Oh, so nagre-read po pala kayo sa Mass. Hindi po halata. Yes po, nagre-read po ako sa Mass kahit hindi po halata. Tsaka yung confidence ko po is na-improve yung sa speaking, ganyan. At bumilis-bilis na po yung pagsasalita ko ngayon compared po dati na napakabagal ko po talagang magsalita. Pati po yung paggalaw ko is napakabagal din. Pero I can see naman po na nag-improve yun paunti-unti. So, step by step. Kahit hindi ka agad-agad is nag-improve naman po. So, malaki pala yung naitulong ng pag-YouTube sa inyo. Opo, malaki po yung naitulong ng YouTube sa akin. Good for you, Mike. Yung next question ko naman is, ano yung masasabi mo sa mga gustong mag-YouTube? Ang masasabi ko lang po is i-push nyo yan kung dyan yung gusto nyong gawin. At sundin nyo lang po yung passion nyo. At kung may pagkakataon is do it now. Huwag nyo na pong palampasin. Alright, maraming salamat sa message mo na yan sa ating mga nanonood. Walang anuman po. Salamat sa pagpapa-unlock dito sa interview na to. Ano yung masasabi mo, Mike, sa mga viewers mo o dun sa mga sumusubaybay sa'yo? Thank you po sa invite dito sa interview na to. I take it as an opportunity to tell my viewers kung gaano ko sila ka-appreciate sa support na binibigay nila. Hopefully is marami pa tayong vlogs na may upload at hopefully dumami pa tayo dito sa ating channel OFW in UK. At sa mga Filipinos na nasa abroad, mabuhay po kayo, and to all our international audience, especially India, kasi in our records, most of our viewers are coming from India. I don't know how that happened. And also Philippines and UK. Maraming salamat po, and thank you very much for supporting this channel. And see you on our next vlog po. Bye-bye!